So the first word that the Lord wants to tell us this morning is don't be afraid. Ano man yung bagay na kinatatakutan natin sa buhay natin, ano man bagay, mga pagkakataon o sitwasyon na ayaw nating dumating sa buhay natin at tayo may lubot na natatakot, maybe this is the word of the Lord for you this morning. Don't be afraid, anak. Okay? Huwag kang matakot. Because nung nag-resurrect si Jesus, binigyan niya tayo ng assurance na merong pag-asa, na merong peace tayong makukuha because of His resurrection. You know what? It is the resurrection of Jesus that justifies our living hope and priceless peace. Sino po rito nangangailangan ng hope? Say amen. Kailangan mo ng pag-asa. And maybe many of us right now, including me, kailangan din natin ng kapayapaan. Priceless. May mga kapayapaan na binibigay ang mundo, pero hindi ito priceless. But you know what? Sa ating Panginoong Jesus, sa ating Diyos, tayo makakatagpo ng peace na hindi kayang bayaran ng mundo. Hindi kayang bayaran ng bank account mo, hindi kayang bayaran ng sweldo mo, hindi kayang bayaran ng anumang material sa mundo. This is priceless. At yun po ay ginastify nung nag-resurrect si Jesus sa death. When we talk about hope and peace, kwento ko lang po, last week ho, nag-celebrate kami ng mag-asawa ng aming 18th anniversary, wedding anniversary. And medyo bata pa tayo dyan at medyo masarap ang dito tayo nakakain ng masarap dyan. Okay? So celebrate kami and gusto ko lang pong i-testify how God works in our lives pagdating ho dun sa usaping hope and priceless peace. Marami po kami pinagdaan ng mag-asawa when it comes doon sa buhay mag-asawa. Ups and downs, marami pagkakataon na nandun kami sa lowest point. But praise God because patuloy niyang pinapatunayan sa amin na mayroong pag-asa, na mayroong peace. Na umabot kami ng 18 years sa aming pagsasama plus 10 years na mag-boyfriend at mag-girlfriend. Tatagal na, no? Natutunan namin na hindi sumandal doon sa mga material na bagay. Natutunan, tinuruan kami ng Panginoon kung paano magtiwala sa Kanya at magkaroon ng kapayapaan. At yung ganong klase ng kapayapaan po, nung natutulog tayo ng mahimbing kahit na alam natin na may problema, kahit alam natin na nasa gitna tayo ng storm, ay kaya nating matulog ng mahimbing. Alam niyo po, Diyos ang makapagbibigay sa atin nun. Amen po ba? Amen. Let's go to the preaching. Sige po, purahin niyo, baka mapaniginipan niyo po ang itsura ko eh. No? Meron po 67 years old na lalaki. He's old, 67, and but ang maganda po rito, he is faithfully donating blood doon sa blood bank. Sige po, sa isang picture po ba? Balik mo muna, yan. Doon sa blood bank sa Red Cross. So wala po siyang ginawa nung 67 na siya, patuloy siya nagdo-donate ng kanyang blood. Actually, ang kanya hong na-donate na sa kabuuan is nasa 10 gallons of blood na ang naibigay niya. So ang 5 gallons po, para kayo magkaroon ng idea, is yung nasa bahay natin na container, that is 5 gallon. So mga more or less, mga 2 gallon na ho, ang kanilang, 10 gallons na po ang kanyang na-donate. Now, nung tinanong siya, nung isang tao, ano bang nagmo-motivate sa'yo? Bakit tayo? Ano bang nagmo-motivate sa'yo? Bakit patuloy kang nagbibigay o nagdo-donate ng blood? In spite of your age, 67 years old. Ang sabi niya, ganito, dahil nagdo-donate ako ng aking blood, kasi gusto kong gawin to, kasi gusto kong mapunta sa langit. Gusto niyang mapunta sa langit. Sinabi niya na sa oras na mamit ko si San Pedro, storya lang to, so sa oras na mamit ko niya San Pedro, pag tinanong daw siya, ano yung lisensya mo para mapunta sa langit? Ang sasabihin ko is, faithful akong nag-donate ng blood doon sa mga kababayan ko. Kung titingnan po natin yung sincerity at yung kanyang concern, talagang hindi natin masusukat yung concern ng lalaki. But you know what? The problem is, he is trusting in the wrong God. Are you getting this? Nagtitiwala siya sa maling
dugo. And we know that ang paraan natin para magkaroon ng buhay na walang hanggan is sa pamamagitan ng pagtitiwala at pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Naniniwala tayo na siya ay namatay, nabuhay, na magmuli para sa atin, para tapusin ang ating mga kasalanan. Kung pinapasok mo sa buhay mo ang ating Panginoong Hesus, makakaasa ka na ikaw ay pupunta sa langit. At regarding doon sa pagpunta sa langit, dito pa lang sa lupa, dapat pinapractice na natin kung ano yung ginagawa sa langit. Mababasa natin sa ating mga Bible na peaceful ang sinasabi ng Bible when it comes doon sa interpretation ng heaven. Before we go through, can I invite you muna, hingi mo tayo ng wisdom kay Lord as we talk about His Word this morning. Father God, we want to praise you, we want to honor you, give us wisdom and understanding, Lord, para po maintindihan namin, Lord God, ng malinaw yung salita mo na sasabihin mo sa amin ngayong umaga. Maraming salamat po, naniniwala kami, Lord, na merong power sa word mo, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Kaya kapag na si Lord, kapagising na. Unahan ko na po kayo. Ako po ay bumababa. Nakita ko po na merong gaganong-ganon na kapatid. Sinasabi ko lang sa kanya, binibigyan ko naman ng unang. Okay, magalala. Hindi ko kayo gigisingin. Bibigyan ko lang kayo ng unang. Anyway, 1 Peter 1:18. Sabi doon, pag-uusapan natin, the love that, balik mo muna bro, the love that trust produces peace. Sabi ng 1 Peter 1:18, we are redeemed by the precious blood of Christ, the spotless and unblemished Lamb. Dito po, sinelyuhan ni Peter yung mentality ng isang tao na ang assurance natin kaya tayo naligtas kasi may nag-alay ng buhay because of the precious blood of Christ. Basahin natin sa Tagalog. 1 Peter 1:18, alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay ng inyong minana sa inyong mga magulang, talking about sa ating mga ninuno, yung mga first generation, okay? Tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira, tulad ng ginto o pila, o yung mga material things, verse 19, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Mga kapatid, our Lord Jesus paid the price of our salvation. Gusto po maintindihan niyo yun, na ang Panginoon, binayaran na niya, siya po ang tumubos ng ating mga kasalanan para tayo magkaroon ng kaligtasan. So, while we are enjoying and nagpo-process sa ating utak na si Lord naman talaga ang mayroong kakayanan na magbigay sa atin ng kaligtasan, meaning, si Lord din ang may kakayanan para bigyan tayo ng pag-asa at ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Tingnan natin yung panahon na si Jesus ho ay ipinako sa krus doon sa Luke chapter 23 verse 46. Kasama ho ito doon sa napag-aralan natin itong Holy Week about this, the seven last word. Sabi ho ng Luke 23:46, then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, in your hands I commit my spirit. Father, in your hands I commit my spirit. Sa pagkakataong ito, pinagtiwalaan ng Panginoon, ibinigay ng Panginoong Jesus yung kanyang espiritu, at nagtiwala siya doon sa magagawa ng kanyang Ama. So, ihinabilin ng Panginoong Jesus, marami siyang hinabilin. Hinabilin niya yung kanyang magulang, hinabilin niya yung mga kanyang kaibigan, hinabilin niya tayo actually. At nung pagkakataon na siya po ay malalagotan na ng hininga, humingi siya ng kapayapaan sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahabilin ng kanyang spirito sa kanyang Ama. Tanong po sa inyo sa bawat isa, sino po sa inyo dito nakagawa na ng habilin? Yung nagsulat ko na ng ako nawala, ako nag-check, nag-chugi, okay? Yan. Nakagawa na po ba kayo? Wala pa po, wala pa akong mga. Kung hindi pa, I want to tell you this morning, kung hindi pa, we need to do it.
you need to do it. Kasi po, kung wala pa pong nagsasabi sa inyo, sasabihin ko po sa inyo ngayong umaga, na darating ang panahon na tayo po ay mamamatay. Tayo po ay mawawala dito sa mundong ito. Wala akong nakakaalam kung kailan, pero alam natin na doon din ang punta natin. Alam natin na lahat po tayo dito ay mamamatay. Amen? Amen. Welcome to Antipolo New Life Fellowship. No? A church where Christ saves, heals, and changes lives. Sa Luke 23 verse 45 to 46, no? Basahin ulit natin yung Tagalog. Nang magtatanghaling tapat na, hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama! Sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu, at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Ito ay isang napakalungkot na larawan, pero nagpapakita po ito ng pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig. Ang katawan na inalay ng ating Panginoon para buhatin ang napakabigat na kasalanan ng mundo ay naganap ng pagkakataong iyon. Pansamantalang nahiwalay ang ating Panginoon sa piling ng kanyang Ama at ng Banal na Espiritu. Bakit po? Dahil doon sa kasalanan na buhat-buhat niya doon sa krus. Mga kapatid, sa talatang binasa natin, nandoon na ho tayo sa moment when Jesus is dying. Walang tao sa mundo po ang kayang gumawa ng ginawa ng ating Panginoon. Kaya yung napapanood natin last week ay talagang hindi nila kayang tumbasan kung ano yung ginawa ng ating Panginoon. Pinaggutay-gutay yung kanyang katawan. Halos mamaga ang kanyang mukha sa tindihon ng bugbog at sugat na kanya pong sinalo. Amen. Alam natin na siya ay binigyan ng koronang tinik, ipinapo sa krus, gamit yung mga maruruming bagay, yung mga papo ng mga kalawang, at talagang tiniis ang pinakamatinding sakit, no? Nadulot ko ng paghihirap sa kanya. Nadulot ko ng mga tao na nagpapahirap sa kanya. But gusto ko pong maintindihan ng bawat isa. Don't miss this, and I want you to understand this. Ang ating Panginoong Hesus po ay hindi namatay dahil kinuriosity tayo. Dahil hindi siya namatay lang dahil siya po ay pinako. Kundi siya po ay namatay dahil po kailangan niya ma-fulfill yung demand ng justice na kailangan mong masatisfy during that time. Ano po yung justice na yun? In John 10:18, ang justice na yun is kailangan may mag-alay ng buhay para ho sa mga taong makasalanan katulad ho natin. Hindi ho nila kayang patayin ang ating Panginoon. Amen? Pero ginawa niya po iyon voluntarily. Ang sabi ho ng John 10:18, Jesus had said to His disciples earlier, no one will take my life from me. So hindi nila kaya. I lay it down on my own accord. Nagkusa, nag-initiate ang Panginoon. Mga kapatid, hindi tinapos ng krus si Jesus, kundi tinapos ni Jesus sa krus yung kanyang misyon nung pagkakataon niyon. Ano yung mission niya? Na magkaroon tayo ng pagkakataon na makabalik tayo sa Diyos at magkaroon tayo ng kaligtasan. If we look back po doon sa story, makikita ho natin na si Jesus in-entrusted. Pakisabi nga po, entrusted. In-entrust niya yung kanyang espiritu doon sa mighty hands ng kanyang Father. At dalawang salita po ang nakita ko doon sa pagkakataon na yun. Ang word na po nito ay yung trust at yung peace. Pakisabi po, trust, peace. Trust, peace. Kanina po, ni-remind ko po ang bawat isa, na about darating talaga yung kamatayan. Amen? Na-remind tayo darating din naman. Bakit hindi pa ako ngayon magtiwala sa Diyos? Darating at darating din naman, bakit hindi pa ako humingi ng kapayapaan sa Diyos? And for you to have that peace, okay?
alam natin na darating ang kamatayan. It will surely come. That's why, pakisabi sa katabi, we need peace. We need peace. Darating ang kamatayan, we need peace. And for you and for me, for us to have that peace, we need to learn how to trust. Amen. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, kailangan matutunan natin kung paano magtiwala. Question po, sino po rito ang nakapagsabi na ng ganito? Yung ginawa ko na ang lahat para magkaroon ng kapayapaan sa aking buhay. Pinuntahan ko na yung mga lugar na to, bumili na ako ng mga ganito, kinausap ko na si para lang magkaroon ako ng peace sa aking buhay. Have you ever done that? Okay? Na I need peace right now. Okay? Amen. Sino po rito ang kailangan mo ng peace sa panahon ngayon? Amen. Amen. Kailangan natin ng peace. Even me, I need peace right now. Bakit ito po yung unang tanong sa atin? Because naniniwala ho ako na lahat ho tayo rito, pero lang yung mga bata, yung mga kids, naniniwala po ako na meron tayong common denominator sa buhay. Ang common denominator natin is, bang dami natin ginagawa. We're too much busy. Bakit po? Kasi po, Pilipino po tayo. Meron po ba tayong kasamang foreigner dito? Wala naman po, Lahat tayo, Where are you, bro? Where are you from, bro? From US. From US. So yan, lahat po tayo Pilipino. At ang kultura ng Pilipino, nasa kultura natin, ang mga dahilan, bakit hindi tayo maubusan ng ginagawa? Number one, I hope you will agree to this. Kaya tayo hindi naubusan ng ginagawa, number one, because sa pagmamahal sa pamilya. Tama ba, boss? Amen. Sa pagmamahal sa pamilya. Gusto natin na maitaas ang antas na pamumuhay ng ating pamilya. Kaya kailangan natin magtrabaho, kailangan natin gumawa. Pangalawa, financial needs. Kailangan natin ng pera. Because left and right, yung inflation, pataas ng pataas, hindi siya parang spaghetti na pababa ng pababa. Lagi siyang pataas ng pataas. Amen? Kagabi nga po, nagpagas ako dito sa gasolinahan. Bro, dati nagpapagas kami. 2,000, 1,000. Ngayon, 3 litro. Talagang tatagtsahin mo kasi napakamahal. We have this financial needs, kaya tayo nagiging busy. Hindi tayo naubos ng mga ginagawa. Halos, kung ano yung pwedeng ibenta, kailangan natin ibenta, di ba? Para lang magkaroon ng financial. Number 3, ang mga Pinoy sobrang madiskarte sa buhay. Naniniwala kayo doon? Mga Pilipino, sobrang madiskarte natin sa buhay. We are multitasking. Kaya gusto tayo ng mga ibang bansa Pag nag-apply ang mga Pinoy sa ibang bansa, kuha agad. Why? Because madiskarte tayo sa buhay. And most of the time, mga kapatid, kung mapapansin nyo, dahil sa mga ito, dahil sa mga bagay na ito, kaya rin tayo nagkakaroon ng maraming problema. Papansin nyo yun? Dahil sa dami natin gustong mangyari, dahil sa gusto natin maraming masagutan, okay? Kaya rin tayo nagkakaroon ng maraming troubles. And continue po ito, tuloy-tuloy ito, continuous cycle of life habang tayo ay nabubuhay dito sa mundo. Our life in this world are very heavy, very stressful, very demanding. That is why we need peace. Kailangan mo ng peace. Kailangan ko ng peace. Kailangan natin ng peace. Naniniwala po ako na marami sa atin dito, kailangan ng peace, lalo na sa panahon natin ngayon. Bakit po? Napakataas ho ng uncertainties ngayon. Hindi natin alam kung kailan bababa yung mga bilihin. Hindi natin alam kung kailan, kung lalawak pa ba yung gerang nagaganap. Very uncertain ho ang nangyayari. So we need peace. Pakisabi sa kadabi, you need peace. You need peace. You need peace because I know we are too busy. Okay? Napaka-busy niyo po. Kung ikaw po ay ganitong tao, parehas po tayo na nag-aayos ka ng mga gamit ng mga anak mo sa umaga, then ihahatid mo ito sa hapon, susunduin mo ito sa hapon, napaka-busy natin. Meron ka mga multiple bills na kailangan bayaran, na kailangan settle every month. Tubig, bahay, kuryente,
internet, lahat. Tapos yung mga pagkain ng mga anak mo, kailangan mong bilhin. Kailangan natin ng peace. You need to buy, nagluluto ka ng, yung iba sa inyo, very busy. Nagluluto ng bahay at naglilinis ng ulam. Hindi na pala po, tapos sino yung natutulog na sa inyo. Yung iba sa inyo, biglang nagising, ulam, akala kaginan na. Mamaya pa po yun. Okay? You need to buy things para sa asawa mo at mga anak mo. Kaya dami natin ginagawa. You have pending emails to return, di ba? Alam niyo po ba ang mas nakakatakot na ngayon? Sa panahon natin ngayon? Yung tunog ng Bible. Pag tumunog na yan, gusto ko to. Paano ko re-replyan to? Bible messages to reply, ang dami natin. You have, kung ikaw naman ay naglilingkod sa church, you have a ministry to facilitate, a training class to attend, Bible study to attend, ang dami! No? And one moment, here you are, realizing, Lord, I need a moment of peace. At ito po ang magandang balita, mga kapatid. Going back doon sa story na binasa natin kanina. Nung malapit na pong malagutan ang hininga ng ating Panginoon, inalala ka niya. Di ba? Nakaka-bless yun. Nung maalala mo, nung malaman mo na mawawala na yung hininga ni Lord, pero tayo pa rin yung nasa isip niya. For example, may mga ganap po sa Bible na inalala niya kahit na mamamatay siya sa gitna siya ng paghihirap, inalala niya tayo, inalala niya yung mga tao. Number one, yung Jesus willed His mother to John. Alam natin yon na sinabi ni Jesus, John, ito yung mother ko. Ay, hinabilin niya yung mother niya kay John. Number two, Jesus willed His Spirit to His Father. It is finished. Into your hand I commit my spirit. Ang sabi ng Luke 23 verse 46. Then Jesus willed His peace to you. Bago siya umakyat sa langit, inahabilin niya, ibinigay niya yung peace niya. Ang sabi ng John 14:27, peace I live with you. Sige nga ba, peace I live with you, peace, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Napakaganda yung verse na yan. Ano? Dahil sa verse na yan, may makikita tayong 5 salita that have a potential to change your life. Ano po yung 5 salita na to? Pakisabi po, my peace I give you. Hindi fish my peace, hindi po yan. My peace I give you. Yung peace na ibinibigay ni Jesus ay isang pambihirang uri ho ng kapayapaan. Dahil sinabi ito ni Lord, dahil ito po ay sinabi ni Lord, hindi po ito yung peace na ibinibigay ng mundo. Iba po kasi yung peace na binibigay ng mundo at iba yung peace na ibinibigay ni Jesus. May 2 uri ng kapayapaan. Worldly peace and heavenly peace. Puntahan muna natin yung worldly peace. Ano ba itong worldly peace na to? Habang ginagawa ko itong message na to, inisip ko po, ano yung mga worldly peace na parang temporary. Okay? May mga kaopisina po ako na mga talagang pinaglisa-usok. Alam niyo po ba yun? Yung mga walang ginawa pati mag-yossi, walang ginawa pati mag-bake. May mga ganun pong tao na pag sinabihan mo sila, lalo na sa mga kasama sa opisina, ang reasoning nila is this, para magkaroon sila ng moment of peace. They smoke, they try to bake dahil of moment of peace. Kapag nakakabayad ka ng mga bills, it will give you moment of peace. Tama? Nakabayad ka ng kuryente, ay, okay na. Okay? Nakabayad ka ng internet, ay, sasaya ng mga bata. Di ba? Moment of peace. Nakakain ka sa isang magandang fine dining restaurant, pwedeng maging moment of peace. Dahil dati, sanay lang tayo lagi sa Jollibee, sa McDo, then nakakain tayo doon sa napakalaking plato at napakabigat ng mga tinidor at kutsara at ang liit ng mga sineserve na pagkain pero napapakamahal. Di ba? So, wow! Moment of peace. A good sunset vacation.
Sino huli ko nakapag-beach na po? Di ba? Ay good sunset vacation, nakita mo yung araw, lumulubog, ang ganda ng kulay ng ulap, wow! Hawak na hawak mo yung kamay ng asawa mo habang nakatingin kayo sa kalawakan at sinasabi mo, honey, no? Napakaganda ang moment of peace. And we know, mga kapatid, that all of these things only produce temporary peace. Kinabukasan, pag bumagyo, wala na yung sunset, di ba? Magkatagda naman kayo kasi ikaw eh. Yeah? Wala na. It's all temporary. Peace na binibigay ng mundo. Pero iba yung kay Jesus. Jesus' peace is far, far different. We can find it in the scripture. Bigyan ko po kayo ng isang istorya doon sa scripture na mababasa natin sa Isaiah 26. Tingnan natin yung background. Sa Isaiah po, was prophesying into a culture na halos katulad mo na nangyayari sa atin. By the way, si Isaiah ho ay isang prophet. Okay? Siya po ay tinaguri ang spokesperson ni Jesus ni God during that time. So, during that time, si Isaiah po ay nagsalita, nag-prophesy siya sa isang bansa na parang katulad na nangyayari sa mundo natin ngayong 2026. Kung babasahin niyo po yung chapter 26, yung panahon na yan, they are experiencing very complicated economy. Napaka-komplikado ng ekonomiya nila that time. Mataas ang interest rates, very complicated ang politics, nag-aaway-away kung green, red, blue, pink, yellow, orange, tangerine, lahat. Okay? Very complicated ang politics nila. May existing wars na nagaganap during that time in Isaiah chapter 26. At si Isaiah po ay nag-prophesy sa isang bansa na nakakaranas ng matinding paghihirap or great uncertainties na halos ang karamihan ng mga tao during that time ay nakakaramdam mo ng takot at walang peace na nararamdaman sa kanila. Ano ang sinabi ng Diyos kay Isaiah? Ito po yung sinabi ni Isaiah na sa gitna ng nararanasan yung crisis, and maybe this is the word of God for you also today, na sa gitna ng nararanasan nating krisis ngayon, babasagin ng Diyos ang puso natin at sasamba tayo ng tunay sa Diyos. Sa gitna ng kahirapan, makikita mo that there are peace showering us. Binibigay ng Diyos yung kapayapaan sa gitna ng bagyo na ating nararanasan. Isaiah 26 verse 1 to 3. In that day, everyone in the land of Judah will sing this song. Our city is strong. Di ba? Sabi niya, that day, may gulo, ang taas ng gasolina, okay? Pero ang mga tao daw ay mag-worship. Bakit gano'n? Di ba every time na nag-worship tayo, nararamdaman natin yung peace? Okay? Have you experienced that, di ba? Kaya minsan naiiyak tayo, hindi lang dahil na emotional tayo, but nararamdaman natin yung tunay na kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang sabi ng Isaiah, Judah will sing this song, our city is strong. We are surrounded by the walls of God's salvation. Talking about protection. Open the gates to all who are righteous. Allow the faithful to enter. Kung sino daw yung nananampalataya sa Diyos, kung sino daw yung merong relationship kay Diyos, kay God, yun, sila yung mga taong ma-enjoy yung ganitong klaseng gift ng ating Panginoon. Yung peace na hinahanap natin. Napakasarap isipin na kahit na meron tayong crisis ngayon, napakasarap isipin na handa ang Panginoon na tawagin ang bawat isa. Na handa ang Panginoon na tayo ay protektahan, bigyan tayo ng perfect peace. You will keep in perfect peace all who trust in you, all who those thoughts are fixed on you. Ito na po tayo, no? Sabi ni Lord, makakatanggap daw tayo ng perfect peace doon sa lahat na nagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, doon sa lahat ng pag-iisip ay kasama ang Diyos. This was so beautiful. Napakaganda po nito, no? Ilan sa atin dito gustong mangyari ito sa panahon natin ngayon? Amen. Na kahit nakikita ng mga mata natin, grabe Lord, ang mahal na pamasahe. Grabe Lord, ang hirap. Pero nakakaramdam ka ng perfect peace. Amen. Gusto niyo po ba yun? Ang sarap nun, di ba? Yung tipong,
yung hihilingin mo sa Lord na sa panahon na to, ikaw yung nakakatulong. Yung sa panahon na to, ikaw yung nakakapag-bless sa mga taong kailangan ng tulong. Segue lang ako, kaya nga po kung may mga nag-G-Jeep sa inyo, nag-FX sa inyo, na pasahero, nagtatrans, nagko-commute, pag nagbayad po kayo, huwag nyo na huwingin ng sukli. Bigay nyo lang po doon sa mga kababayan natin para ho talaga makapag-bless po tayo. Ang salitang perfect peace po ay hindi lang po inimbento dahil para may masabi lang salita, kundi napakaganda po ng meaning nito pag pag-aaralan mo natin. Ang word na peace in Hebrew, ang ibig sabihin ay shalom. Pagkasabi nga po, shalom. 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 Ano ba yung shalom? No? It is a Jewish greetings. Parang sa panahon natin ngayon, pag nakita kayo, musta, pre? Parang gano'n. Oh, what's up? It's a Jewish greeting. Shalom, or God bless you. So pag pinag-aralan natin yung shalom, it means completeness, it means wholeness, it means fullness of peace. Shalom. Pakitap nga yung balikat ng katabi niya pagkasabi, shalom. May you have a fullness of peace from God. May you have a wholeness of peace with your family. May you have a complete peace in your heart and mind. Sinabi ni Lord, my peace I give you. My peace I give. And maybe some of you, sinasabi mo sarili ngayon, okay Lord, thank you. Thanks. Thank you Jesus. Kasi kung binibigay mo sa akin ngayon yung kapayapaan, bakit hanggang ngayon ay nakaka-experience pa rin ako ng anxiety? Di ba? Lord, kung binibigay mo sa akin ngayon yung kapayapaan, bakit ngayon ay natatakot pa rin ako? It is possible. Is it possible to be peaceful? Posible pa ba na maging peaceful kahit alam ko na nababarkada yung anak ko sa mga maling tao? Is it possible pa ba na magkaroon ng kapayapaan kung kahit alam ko na hindi ako makahanap ng trabaho? Di ba? Is it possible pa ba na magkaroon ako ng kapayapaan galing sa langit kung alam kong niloloko lang ako nung kaibigan ko? Can I still have peace pa rin ba, Lord? Kung sabihin ng doktor ko sa akin ngayon, yung bad news na ayokong marinig, can I still have peace pa ba, Lord? No? If nakikita ko yung savings ko na paubos, pero yung bayarin hindi na uubos, paano ko hahanapin yung peace na yun? Maybe those things, yun yung question natin sa mind natin. It is possible na you are looks okay, mga kapatid. Posible pala yun na pwedeng looks okay tayo rito sa loob ng church. Pero ito yung heart cry natin. Wala na pala tayong peace. And you want to find that peace. Gusto mong makita, gusto mong mahanap yung peace na yun. Ang sabi ho ng Bible sa Isaiah verse 3, you will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are fixed on God. Kailangan natin tumingin sa Panginoon, kailangan natin magtiwala sa magagawa ng Panginoon. Bakit ko po ito sinasabi, mga kapatid? You know, ang battle, ang war, para po natin makuha yung perfect peace na ino-offer ng Panginoon, ang battle po ay nagsisimula dito sa ating isipan. Our thoughts, ito pong ating isipan are very powerful. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala kayo? Very powerful yung isip natin. Sino po rito may isipan taas ang kamay? Amen, lahat po tayo rito may isipan. May hindi talaga tataas na kamay, lalapitan ko po ngayon. Ang tanongin ko lang kung bakit hindi sila tataas na kamay. Ang tanong po ulit, sino po rito lahat may isipan? Yun lahat, meron na. Amen, amen. Effective. Okay. Lahat ho ng para makuha natin yung perfect peace na yun, hindi mo papayag ang kaaway na magkaroon tayo niyan eh. Hindi papayag sa Satan. Kasi nga, ang style ng Satan is guluhin
yung ating isipan para lumayo tayo sa Diyos. Para magkaroon tayo ng perfect peace, ito po ay nagsisimula sa ating isipan. Our thoughts are very powerful. Believe me, what consumes your mind controls your life. Kung ano yung iniisip mo madalas, it will control your life. Mag-isip ka ng problema buong maghapon, ang buhay mo magiging malungkot. Amen. Mag-isip ka ng negatibo buong maghapon, ang buhay mo, ang kilos mo, ang response mo, magiging negatibo. Mag-isip ka ng mabuti. Mag-isip ka ng mabuti na buong maghapon, ang trajectory ng buhay mo ay magiging mabuti. Amen. What you consume in your mind controls your life. Kontrolin niya ng buhay mo. Isipin mo lagi ang misis mo, and she will control you. And let the husband in the house say, Di maka-amen si Kuya. Joke lang. Totoo po yun. Kung ano po yung iniisip natin, iyon ang magiging actions natin. Colossians 3 verse 2. Ang sabi ho, set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Ibig sabihin, i-focus daw natin ang ating isip doon sa mga makalangit na bagay. Sa mga bagay na gusto ng Panginoon, hindi doon sa earthly things. Nag-iisip ka kung kailan kaya yaman, kailan magkakaroon ng Ferrari, kailan magkakaroon ng maraming material things. At nakalimutan mo na ang Diyos. Kaya tayo nagkakaroon ng maraming troubles. Kailan ba ako, Lord, pupugi? Diba? Lahat na ginamit mo. Kahit mo na sa mukha mo, hindi mo alam. Allergic ka pala doon. Namagama yun yung mukha mo. Mata mo, napunta dito. Kasi na, we are setting things, our minds, dito mo sa mukha. Set your things on sa mga bagay na mga langit. Amen? Pwede po ba yun? Simulan natin. Lord, sa oras na to, sa araw na to, magsisimula ako na i-fix ko yung thoughts ko sa iyo. Our thoughts are very powerful. Ito po ang laging inaatake ng kaaway. Bakit po? Pag-damage ang minds mo, pag-damage ang thoughts mo, pag-corrupted ang thoughts mo, ang direksyon ng buhay natin ay laging pasira. Amen. Kung gusto mo maging masira ang buhay mo, maging makurap yung thoughts mo. Pero ayaw ng Panginoon yun eh. Sa construction po, ang prone lagi na lagi nagkakaroon ng rectification is yung mga roof decks. Dahil po sa mga water leaks. Amen po ba doon? Dahil sa mga tagas. Kaya mga bahay dito, mga roof decks, number one yung problema nyo yan, yung mga tagas. Sa buhay ng tao, yung thoughts natin ang laging prone sa repair. Ang laging prone sa rectification. Kaya nga po tinuro ni Paul in Romans chapter 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world. Okay? Huwag ka daw umasa. O huwag ka daw makisabay kung ano yung takbo ng mundong ito. But sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Bakit? Kasi Satan ang gusto, lagi corrupt yung mind mo. Lagi ka mag-isip ng masama sa asawa mo. Lagi ka mag-isip ng masama sa kapwa mo. Lagi ka mag-isip ng masama sa pastor mo. Lagi ka mag-isip ng masama sa mga kapatiran mo. Bakit sila lagi pinapansin yung pastor? Ako hindi. Bakit sila palagkain ng dami? Ako bonte. Bakit sila lagi nakatapat sa aircon? Hindi umabot yung aircon sa akin. Gano'n, di ba? Lagi negative. Yung iniisip mo. No, ang sabi ni Paul, renew your mind. Amen. Renew your mind. Thoughts are minds. Yung minds natin are very powerful, but it's also neutral. Ginariit po ito ni God na neutral. Hindi po nagbigay ng pinatakan ng specialty yung thoughts ni ate, yung thoughts ni kuya. Hindi po. Pare-parehas po tayong binigyan ng thoughts ni God. Ito po ay ginawa yung neutral. Ang problema, kung ano yung nilalagay natin doon sa thoughts natin. Nagkakalaman lang po ang thoughts natin depende sa nilalagay mo. Amen? For example, ang isang container, lagyan mo ng basura, magiging basurahan. Ang isang container, lagyan mo ng bulaklak, magiging
Flower vase. Ang isang isipan, lagyan mo ng salita ng Diyos, lagyan mo ng pagtitiwala sa Diyos, magiging peace of mind. Amen. So, depende po yan sa ilalagayin natin. Mga kapatid, minsan, kaya laging magulo ang isipan natin because malamang hindi siya naka-fix kay Jesus. Laging apektado ka sa mga happening sa paligid mo. Short testimony lang po, no? I've been pastoring the youth po sa Taytay, sa church po natin sa Taytay, for almost 14 years na. Ang dami ko na pong nagawang messages or sermon about peace and trust. Pero po, alam niyo po, nung panahon na dumaan kami sa napakatinding pagsubok, talagang dilagay kami ni Lord doon sa pinakasadsad na buhay namin. May pagkakataon po doon na wala kami pang ulam na ng asawa ko, mga anak ko. Pero we keep trusting the Lord. Lord, gusto namin maging positibo, ayaw namin mag-away, ayaw namin mag-ano. Then, nakakatuwa lang, dahil tanghalian yun, wala kami tanghalian. Kapag kami ni Ate Heights morning, kasi tapos na yung breakfast namin tapos na, tanghalian ang problema namin. Si Lord, ang bilis sumagot. May nag-text kay Ate Heidi sa asawa ko po, You may now redeem Jollibee. So, Gcash, you may now redeem spaghetti family size. Punta kami ni Ate Heidi sa Jollibee. Nakapila kami doon. Praise God, nakuha namin yung spaghetti. May tanghalian kami. That time was the very sad na buhay namin kasi yung negosyo, nalugi, yung nawalan pa ako ng trabaho, lahat. Okay? Pero sabi namin, Lord, hindi kami bibitaw. Ayoko magtinda ng bato. ayoko bumitaw sa iyo. And the Lord really answered us doon sa prayers namin noon. Ang dami ko na hong nagawang peace and trust. Pero aaminin ko po sa inyo, ng panahon na yon, naging negatibo din po ang aking isip. Nagkaroon din po ako ng anxiety. Naging anxious po ako sa mga bagay na wala akong control. Meron pa rin battle Hindi kasi ibig sabihin na nag-church ka ay hindi ka na dadapuan ng mga ganung bagay sa minds natin. Hindi ka na magiging negatibo. Kaya nga po ang sabi ni Jesus, renew your minds. Okay? Meron pa rin battle sa mind, meron pa rin anxiety, talagang meron na totoo ang depression. But every time, church, every time we fix our thoughts to God, I tell you, nag-iiba ang trajectory. Ang trajectory natin pababa, pero we fix our thoughts kay God. Nag-iiba nagiging pataas. Amen? Imbis na pahina, nagiging malakas. Amen? Imbis na pabagsak, pataas. Imbis na malabo, nagiging malinaw. Why? Because we fix our mind and our eyes to Jesus. Sabi ni Jesus, my peace I give you. My peace I give you, nanay. Sabi ni Jesus, my peace I give you. Parang ang hirap pa rin intindihin, So, I just want to give you this example para, my peace I give you. Pwede ba pakiklik na picture yan? Okay. Sige, next. Yan. Okay. So, papaliwanag ko lang po kung ano ibig sabihin ng my peace I give you. Ito po yung tatay ko, pangalan niya po ay Don Ramon Lucio Benvalido Martinez, di ba? Ramon na lang, tawagin siyang Ramon. He is now 72 years old. Okay? Tanda na po siya. 12 years ago, nagkaroon kami ng matinding problema ni Heinz, ng asawa ko. Konti lang po nakakalam nito. Alam niyo po yung problema? Nasira yung dining table namin sa bahay. Kala niyo kung ano. Ano naman yun? Di po, nasira lang yung dining table namin sa bahay. Dahil nag-shake yung table. At para po maayos yun, ginawa ko buong maghapon, inayos ko yung lamesa, pero imbis na mabuo, lalo pa atang nasira. Now, pinasilip ko sa tatay ko, tinawagan ko yung papa ko. Ang tatay ko po ay hindi siya madaldal. Hindi po katulad ko na parang napakadaldal. Siya po talagang nasa usulok lang. Pag tinanong mo sasagot, pag hindi mo tinanong, hindi mo sasalita. Ganun po yung tatay ko. So, pinasilip ko kay papa yung lamesa ko, Pa, silipin mo nga. So, ang ginawa ng papa ko, may kinuha lang siyang maliit na gamit, tapos pinukpok lang niya ng konti sa bandang kaliwa. Okay? Sa bahagi ng lamesa, pinukpok lang niya. Then, nawala na yung shakings. Nawala yung shakings sa table. Sabi ko, Pa, ito mo. Ako, maghapon dito, hindi ko nagawa yan, pero ikaw, sandali lang.
Nawala. So nagduda ako nagduda ako nung una, baka bumigay yan, no? Ano yung solusyon na ginawa mo? Pero you know what, yung sinabi ng papa ko, nung tinanong ko siya na, okay na ba yung lamesa? Ang sagot ng tatay ko, ngiti. Nginitian lang ako. Ang sabi sa akin, okay na yan. Ganun lang. Tapos bumili na siya. Okay na yan. So then I realized, oo nga pala, no? Itong tatay ko, isa siya sa pinakamagaling na kapintero doon sa lugar namin. Okay? Naalala ko na mahigit 40 years na siyang may experience sa paggawa ng woodworks. So, later ko lang na-realize na dahil sa mga naipon niyang experiences, that moment nung sinabi niya sa akin, okay na yan, binibigay niya sa akin yung kanyang peace. Tawa niyo? Binibigay niya sa akin yung kanyang peace at sinasabi niya sa akin na okay na. He is giving me His peace para magtiwala na naayos na niya yung lamesa. Same thing with Jesus. Nung sinabi ni Jesus na I gave my peace to you, sinasabi niya na ikaw, gusto kong magtiwala ka sa akin dahil sa mga nagawa ko. Bumuhay ng patay, nagpakain ng 5,000 gamit ang 2 isda at 5 tinapay. Jesus gave peace to us. And this is the same totoo na tinuturo sa atin ni Lord. Na kung siya nga anak ng Diyos, nagtitiwala sa Diyos, tayo pa kayang mga tao lang. Sino po rito ngayon ang gusto na magtiwala sa Panginoon? Say amen. 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 Lahat po tayo. Kailangan natin magtiwala sa panahon, lalo sa panahon ngayon. Mga kapatid, minsan kaya tayo natatalo sa buhay kasi kulang tayo sa tiwala. Amen? Kaya minsan, defeat tayo kasi kulang tayo sa tiwala sa Diyos. Napakahilig natin sa reserva. Napakahilig natin sa option 2. Na Lord, kung hindi ka sasagot, meron akong option 2. Amen? Madalas natin sabihin, nagtitiwala tayo sa Diyos, pero kapag nasa harap na natin ang problema, nilalabas na natin yung extra Diyos natin. Hilig natin sa reserva, mga kapatid. Kaya nga po ngayong umaga nito, bago tayo matapos, bago natin iwanan yung ating building ngayon, ang gusto kong mangyari ng Panginoon is matutunan natin kuhanin o tanggapin yung peace na binibigay ng ating Panginoon ngayon. Amen? Amen po ba? Amen. Mga kapatid, kung gusto po nating pwede mo sabihin kasi, Pastor, hindi ko naman nakikita si Lord eh. Diba? Mga kapatid, kung gusto po natin makarating sa ibang bansa, kailangan po natin sumakay ng eroplano. Amen? Kahit hindi natin nakikita yung piloto. Amen? Kung gusto mong makarating sa Japan, kailangan mong magtiwala sa piloto. Kahit hindi mo siya nakikita. Same thing sa ating pananampalataya. Yes, hindi natin nakikita physical ang Diyos. Pero doon gumagana yung trust at yung pananampalataya natin. Kung gusto nating masagot, makunan, magkaroon ng peace, o yung perfect peace na sinasabi ni Lord, sabi ng Bible, trust at fix our thoughts in Him. Kaya ikaw na worship din po, kung gusto mo ng tunay na kapayapaan, kailangan natin magtiwala sa Diyos. Amen. Amen. Kailangan na kung gusto mo ng kapayapaan sa buhay, kailangan mong magtiwala sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Naalala ko po si Gideon. Kilala niyo po si Gideon? Yes. Yung tumalo kay Goliath. May nahuli ko. Sino yung nahuli ko? Sino tumalo kay Goliath? Si David. Di ba? Sabi ko na eh. Si Gideon, sino si Gideon? Si Gideon, ito po yung nangyari kay Gideon. Ganda lang nito eh. Naalala ko po si Gideon. Siya yung inutusan ni Lord na labanan yung mga Moabites, di ba? Moabites, yung mga kalaban mo ng mga Jews during that time. Nag-present si Gideon kasi ang kalaban nila 100,000. Dami! Then, nag-present si Gideon kay Lord, kay God. God, lalabanan namin to. Ito yung tao ko. Ilan ang tao mo? Sabi ni God. 22,000. 22,000 versus 100,000. Sabi ni God, Gideon, masyadong malaki yan. Bawasan mo. Lord, 22,000 na ito ha. Masyadong malaki yan.
Bukasan mo. Ang ginawa ni Gideon, pinresent niya yung bagong bilang. Ano yung bagong bilang? 10,000. Lord, pwede na ba ito? 10,000. Gideon, masyado yung malaki. Bawasan mo pa. 100,000 na yung kalaban, Lord. Lugi ba tayo? Baka malugi naman tayo. Bawasan mo. So, ang ginawa ni God, binawasan niya, tinapyasan niya, ginawang 300. Ginawang 300 yung tao ni Gideon para talunin yung 100 of 100,000 na Midianites. And we know the story, kung nabasa po natin sa Bible, nanalo ang 300 versus 100,000. Bakit? Kasi may mga nagtiwala sa Diyos. Alam niyo po ang learners ko dito, mga kapatid, minsan, gusto ko mag-gets ito, minsan, ang mathematics ni Lord, madalas nag-ooperate sa supernatural level. Yung tipong, babawasan ka muna niya, bago ka niya palaguin. Ang mathematics ni Lord, minsan nauuna ang subtraction bago multiplication. Amen? Minsan para lumabas talaga yung genuinity ng trust natin sa Diyos, babawasan ka muna niya bago ka niya palaguin. Sige, John, Lord, ang dami rito. Bawasan mo, gawin mo 300. Hindi niya alam na mananalo siya. Pero doon na tayo nagtiwala siya sa Diyos, nanalo sila. Ano ba yung isang storya? The rich young ruler. Sa New Testament, merong isang mayaman na lalaki. Itong mayaman na lalaki na to, para siyang si Daniel Padilla. Bakit? Kasi nasa kanya na ang lahat. No? Nasa kanya na lahat. Rich. Meron siyang wealth. Young. Meron siyang time. Meron siyang strength. Ruler. Meron siyang position. Meron siyang power. Meron siyang influence. One day, pumunta siya kay Jesus. Pumunta siya kay Jesus at nagtanong, Lord, paano ba ako masasave? Paano ba ako maliligtas? Even ganun yung status niya sa buhay, mayaman, may strength, may oras, may passion, may position, may power, meron pa rin siyang tanong sa Diyos. Bakit? Kasi po, kahit ganun siya kayaman, ganun siya ka-popular, meron pa rin kulang doon sa puso niya na maaaring absent yung peace sa kanyang puso. Ito yung tanong niya kay Jesus in Luke 18 verse 18. Sabi niya, Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Paano ba ako maliligtas, Jesus? Then in verse 22, when Jesus heard this, He said to him, You still lack of one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Ito po may sinang ruler na to, no? Sinabi niya kay Jesus, Lord, di naman ako gumagawa ng masama. Di naman ako nag-murder, di naman ako nanakaw, di naman ako chismis, di naman ako anete. Ano, di ba? Nagbabasa naman ako ng Bible. Ano pa kailangan kong gawin? Nasabi ni Jesus, sell everything you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. And we know the story. Hindi kaya i-give up ng mayamang ito yung bagay na pinag-i-give up sa kanya ng Panginoon. Hindi niya naiisip na binabawasan muna siya ni Lord bago siya i-multiply. Sa mga kapatid, may mga tatanggalin muna si Lord sa buhay mo para dumating yung peace na hinahanap. Minsan, it is a wrong relationships. Minsan, it is a wrong deals. Minsan, mga bad decision. Minsan, yung mga tao na nasa paligid mo na alam ni God na makakasama sa iyo. Pero pilit natin sinasamahan. Minsan, may tatanggalin si Lord sa buhay natin para dumating yung peace. Madalas, mga kapatid, na itatawid natin ang buhay natin hindi dahil sa galing, hindi dahil sa impluensya, hindi dahil sa connection natin. Na itatawid natin ang buhay natin dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Trust the Lord, peace will come. Trust the Lord, peace will come. Trust the Lord, peace will come.
Trust the Lord. Peace will come. Trust the Lord. Peace will come. So yun pala yung ibig sabihin ni Jesus, na my peace I give you. Ibinigay na ni Lord yung kanyang kapayapaan sa ating buhay upang pagtiwalaan natin siya ng lubos. At sa tuwing tayo ay nagtitiwala sa Diyos, ito yung kanyang pangako. Lumalalim yung kapayapaan mo sa puso. Nakakalakad ka sa tubig. Nakakatawid ka sa isang matinding problema. Ang tawag po doon, perfect peace. Ang perfect peace po na ito ay hindi tinawag na perfect dahil walang problema. Mga kapatid, yung perfect peace po na ito ay hindi tinawag na perfect dahil mawawalan ka ng problema. Hindi po, in fact, sabi ng Bible, habang tayo nasa mundo, napakaraming problema tayong mahaharap. Tinawag po itong perfect peace dahil habang ikaw ay nasa gitna ng problema, meron kang kapayapaan. Amen. Pwede po ba tayong tumayo ngayong umaga? Lahat po tayo rito ay hihingi ng kapayapaan sa Diyos. At maybe some of you right now are experiencing deep anxiety. Maybe nakatawa ka ngayon. Paglabas, okay ka, pero alam mo sa loob mo that you are, Lord, kapos na ako. Lord, I need you. I need peace. Na pwede po sa oras na to, maybe ikaw po yung tao na kinakausap ni Lord na alam ni God yung situation ng buhay mo ngayon. Alam ni God yung kailangan mo ngayon. Hindi po madamot ang Diyos para hindi niya ibigay yung hinihingi mo. Pero nais ni God po sa oras na to na unahin kung ano yung kailangan mo. You need peace today. And my prayer that God will lend you, ibigay niya sa iyo. I give my peace to you. Nawa po sa ating pagpupuri, nawa po sa ating pagsamba, habang tayo ay nasa kalagitnaan ng presensya ng Diyos, hingin po natin kay God, hingin po natin kay Jesus yung peace niya. He is willing. Nag-i-initiate na si Lord ngayon. Sabi niya, I give my peace to you. Mahal ka ng Diyos, may plano sa iyo ang Diyos. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, kapatid, kumapit ka lang sa Diyos at magtiwala. Minsan, ang mathematics ng Diyos, subtraction muna bago ka multiply. At nais ko pong pagtiwalaan natin yung ganung proseso. Na minsan, inaalis ka ng Diyos doon sa mga lugar na kailangan mong alisan. Minsan, inaalis ng Diyos yung mga taong hindi mo kailangan dikitan. Minsan, aalisin ng Diyos yung pinanghahawakan mong material na bagay para magtiwala sa Kanya. Maniwala ka sa dulo ng iyong pagtsatsaga, sa dulo ng iyong pagtitiwala, nandun ng Diyos para pagpalain ang bawat buhay na nagtitiwala sa Kanya. Tayo po'y pumuri, tayo po'y magpuri, tayo po ay sumamba sa ating Panginoon. At dalangin ko po na yakapin tayo ng Panginoon ngayong umaga ito. Salamat po.